Magandang umaga sa ating lahat. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang Kabanata 21 sa buhay ni Rizal na pinamagatang ang pangalawang pag-uwi at ang pagtatag ng La Liga Filipina. Pagdating sa Pilipinas, kasama ang kanyang kapatid na babae. Noong tanghali ng Hunyo 26, 1892, dumating sa Maynila si Rizal kasama ang kanyang balong kapatid na si Lucia o ang may bahay ng yumaong si Mariano Herbosa. Nang hapong iyon, mga alas 4, nagtungo siya sa Malacanang para kausapin ng Espanyol na Gobernador General na si Eulegio Despujol, Konde ng Caspe. Sinabihan siyang bumalik sa gabi ring iyon, mga alas 7. Sa ganap na alas 7 ng gabi ay nagbalik si Rizal sa Malacanang at nagkaroon siya ng pagkakataong makausap si Gobernador General Despujol na pumayag na patawarin ang kanyang ama, ngunit hindi ang ibang miyembro ng kanyang pamilya, at sinabihan siyang magbalik sa Miyerkules, Hunyo 29. Pagkaraan ng maikli niyang pakikipanayam sa Gobernador General, binisita niya ang mga kapatid na babae na nasa lungsod. Una, si Sisa na asawa ni Antonio Lopez at pagkaraay si Neneng o Saturtina na asawa naman ni Manuel T. Hidalgo. Pagbibisita sa mga kaibigan sa gitnang Luzon. Alas 6 ng gabi ng sumunod na araw, Hunyo 27, lumulan si Rizal sa isang tren sa estasyon ng Tutuban at binisita niya ang mga kaibigan sa Malolos, Bulacan, San Fernando, Pampanga, Tarlac, at Bacolor, Pampanga. Mainit siyang sinalubong at inasikaso sa mga tahanan ng kanyang mga kaibigan. Ang mga kaibigang ito ay mabubuting makabayan na nakikiisa at nakikisimpatya sa krusadang reformista at kinuha niya ang oportunidad na batiin sila ng personal at matalakay sa kanila ang mga suliraning bumabagabag sa mga kababayan. Sakay pa rin ng tren ay bumalik si Rizal sa Maynila ng sumunod na araw, Hunyo 28, alas 5 ng hapon. Alam man niya o hindi, sinusubaybayan na ng mga espiya ng pamahalaan ang bawat ikinikilos niya. Ang mga bahay na binisita niya ay sinalakay ng mga Guardias Civiles at sinamsam ang mga sipi ng Noli at Fili at iba pang supersibong babasahin. Iba pang pakikipanayam kay Despujol. Pagkaraang bisitahin ang mga kaibigan sa gitnang Luzon, nagkaroon pa ng ibang pakikipanayam si Rizal kay Gobernador General Despujol. Ang mga panayam na ito ay ang mga sumusunod. Noong Miyerkules, Hunyo 29, nakipagkita si Rizal sa kataas-taasan. Hindi siya nagtagumpay sa pakipag-usap na alisin na ang kaparusahang pagpapatapon, ngunit binigyan siya ng pag-asa kaugnay sa kalagayan ng kanyang mga kapatid na babae. Nang sumunod na araw, Huwebes, Hunyo 30, pinag-usapan nila ang tungkol sa Borneo. Hindi sang-ayon dito ang general at matigas ang kanyang pagtutol. Sinabihan niya si Rizal na bumalik ulit sa Linggo. Noong Linggo, Hunyo 3, bumalik si Rizal. Pinag-usapan nila ang iba't ibang bagay at nagpasalamat si Rizal sa pag-alis ng kaparusahang pagpapatapon sa kanyang mga kapatid na babae. Sinabi rin sa kanya na ang kanyang ama at kapatid na lalaki ay darating lulan ng unang barko. Tinanong rin si Rizal kung gusto niyang magpunta sa Hong Kong at sumagot si Rizal na oo, kung kaya't pinababalik ulit siya sa Miyerkules. Pagtatag ng La Liga Filipina. Noong gabi ng Linggo, Hulyo 3, 1892, pagkaraan ng pakikipanayam niya noong umaga kay Gobernador General Despujol, dumalo si Rizal sa isang pulong ng mga makabayan sa tahanan ng mestisong Tsino, Pilipinong si Doroteo Junco sa Kalye Ilaya, Tondo, Maynila. Naroon din sa pulong na iyon sina Pedro Serrano Lactau, isang mason at guro, Domingo Franco, isang mason at tagapagbantay ng isang tindahan ng tabako, Jose A. Ramos, engrabador, tagapaglimbag at may-ari ng Bazaar Grand Britanya at unang worshipful master ng Nilat, ang unang sangay ng mason sa Pilipinas, Ambrosio Salvador, Gobernador Silio ng Quiapo at isa ring mason,
Bonifacio Arevalo, dentista at mason, Deodato Arellano, bayaw ni M.H. Del Pilar at sibilyang empleyado ng Sandataang Lakas, Ambrosio Flores, retiradong tenyente ng Infanteria, Agustin de Lesario, tenedor de libro at mason, Moises Salvador, kontratista at mason, Luis Villarreal, sastre at mason, Faustino Villaruel, permasiyutiko at mason, Mariano Crisostomo Maylupa, Meriano Adriano, notaryo at mason, Estanislao Legazpi, artisano at mason, Teodora Plata, eskribano at mason, Andres Bonifacio Bodeguero, Apolinario Mabini, abogado at mason, at Juan Zulueta, mandudula, makata at empleyado ng gobyerno. Ipinaliwanag ni Rizal ang mga layunin ng La Liga Filipina, isang ligang sibiko ng mga Pilipino na nilalayon niyang itatag at ang mga papel na gagampanin nito sa panlipunan at pang-ekonomiyang buhay ng taumbayan. Ipinakita niya ang konstitusyon ng Liga na isinulat niya sa Hong Kong at tinalakay niya ang mga probisyon ito. Lubos na napahanga rito ang mga makabayan at sinang-ayunan nila ang pagtatag ng Liga. Ang inihalal na pamunuan ng bagong liga ay binubuo ng mga sumusunod: Ambrosio Salvador, Pangulo, Deodato Arellano, Kalihim, Bonifacio Arevalo, Ingat Yaman, at Agustin de la Rosa, Piskal. Ang konstitusyon ng La Liga Filipina. Ang mga layunin ng La Liga Filipina gaya ng isinasaad ng konstitusyon nito ay ang mga sumusunod. Una, mapag-isa ang buong kapuluan sa isang katawang buo, malakas at magkakauri. Pangalawa, proteksyon ng bawat isa para sa pangangailangan ng bawat isa. Pangatlo, pagtatanggol laban sa lahat ng karahasan at kawalang katarungan. Pang-apat, pagpapaunlad sa edukasyon, agrikultura at pangangalakal. Panglima, pag-aaral at pagpapairal ng mga pagbabago. Ang motto ng La Liga Filipina ay Unus Instar Omnium, bawat isa'y katulad ng lahat. Ang lupong tagapangasiwa ng Liga ay ang kataas-taasang konseho na may kapangyarihan sa buong bansa. Binubuo ito ng Pangulo, Kalihim, Ingat Yaman at Piskal. Mayroong isang konsehong panlalawigan sa bawat probinsya at isang konsehong popular sa bawat bayan. Lahat ng Pilipinong may pagmamahal at pagmamalasakit sa bayan ay maaari maging miyembro. Bawat miyembro ay magbibigay ng paunang bayad na 2 piso at buwanang kontribusyong 10 sentimos. Ang mga tungkulin ng mga miyembro ng Liga ay ang mga sumusunod. Una, sundin ang mga utos ng kataas-taasang konseho. Pangalawa, tumulong sa pangangalap ng mga bagong miyembro. Pangatlo, mahigpit na panatilihing lihim ang mga desisyon ng mga otoridad ng Liga. Pang-apat, magkaroon ng ngalang sa gisag na di maaaring palitan hanggang di nagiging Pangulo ang kanyang konseho. Panglima, iulat sa piskal ang anumang maririnig na makaaapekto sa Liga. Pang-anim, kumilos na matwid na siyang dapat dahil siya'y mabuting Pilipino. At panghuli, tumulong sa kapwa kasapi sa anumang oras. Dinakip at ikinulong si Rizal sa Fuerza Santiago. Noong Miyerkules, Hulyo 6, nagtungo si Rizal sa palasyo ng Malacanang para ipagpatuloy ang serye ng kanyang pakikipanayam sa Gobernador General. Sa panayam na ito, nagpakita si Gobernador General Das Pujol ng ilang nailimbag na babasahin na di umano ay natagpuan sa loob ng punda ng unan ni Lucia. Ang mga subversibong babasahin ay pinamagatang Pobres Frailes o mga kawawang praile na isinulat ni Padre Jacinto at inilimbag ng Imprenta de los Amigos del Pais, Maynila. Ang mga ito ay satiriko laban sa mayayamang praileng Dominikong kumamkam ng yaman, kabaliktaran ng kanilang panata ng kahirapan. Mahigpit na itinanggi ni Rizal ng mga babasahing iyon ay nasa kanya o nasa bagahe ni Lucia, na tiningnan naman ng mga otoridad ng adwana nang dumating sila mula Hong Kong. Kahit na itinanggi niya at humingi siya ng investigasyon ayon na rin naman sa batas, dinakip pa rin siya, dinala at sinamahan sa Fuerza Santiago ni Ramon Des Pujol, pamangkin at ayudante ni Gobernador General Des Pujol. Sa Fuerza Santiago, naging inkomunikado siya, gaya ng isinulat niya sa kanyang tala-arawan. Nang sumunod na araw, Hulyo 7, inilathala ng Gaceta de Manila ang pagkakadakip kay Rizal, na
na nagdulot ng kaguluhan at pagkagalit sa maraming Pilipino, lalo na sa mga kasapi ng bagong tatag na La Liga Filipina. Pagpapatapon sa dapitan. Sa isyu ring ito ng Gazeta, Hulyo 7, 1892, nakasulat ang dekreto ni Gobernador General Despujol na nagpapatapon kay Rizal sa isa sa mga isla sa Katimugan. Ayon sa dekreto ng gobernador, ito ang mga dahilan na nagpapatapon kay Rizal. Una, naglathala si Rizal ng mga aklat na babasahin sa ibang bansa na nagpapakita ng kanyang pagtataksil sa Espanya at hayag na nagpapakita ng pagiging anti-katoliko at anti-praile. Pangalawa, ilang oras pagkaraang dumating sa Maynila, natagpuan sa isa sa mga bagahe ang isang bulto ng babasahing pinamagatang Pobres Frailes, kung saan nilibak ang mapagtimpi at mapagkumbabang pagbibigay ng mga Pilipino, at kung saan ang akusasyon laban sa kaugalian ng mga ordeng relihiyoso ay nailathala. Pangatlo, ang kanyang nobelang El Filibusterismo ay inihandog sa alaala ng tatlong traidor, sila Burgos, Gomez at Zamora, at sa pamagat na pahina, isinulat niya ang mga bisyo at pagkakamali ng administrasyong Espanyol. Ang tanging katubusan ng Pilipinas ay separasyon sa inang bayan. At panghuli, ang tunguhin ng kanyang mga pagsisikap at pagsusulat ay mawasak sa mga tapat na Pilipino ang mga yaman ng ating banal na pananampalatayang Katoliko. Pagkaraan ng hating gabi ng Hulyo 14, 12:30 ng umaga ng Hulyo 15, 1892, dinala si Rizal na may mahihigpit na tanod sa barkong Cebu na papuntang Dapitan. Ang barkong ito na nasa pamamahala ni Kapitan Del Graz ay pumalaot noong 1:00 ng umaga, Hulyo 15, patimog, dumaan ng Mindoro at Panay at dumating sa Dapitan ng Linggo, 17 ng Hulyo, 7 ng gabi. Si Kapitan Del Graz ay bumaba ng barko at inihabilin si Rizal kay Kapitan Ricardo Carnicero, Espanyol ng komandante ng Dapitan. Nang gabing iyon, sinimulan ni Rizal ang buhay desperado sa malungkot na dapitan na magtatagal hanggang Hulyo 31, 1896, sa haba ng 4 na taon.